In this video, magbibigay ako ng update sa aking investment sa GInvest G-Funds after 3 years. Meron akong dalawang funds na kumita na rin. Yay! Yung isa malaki ang kinita. May update din ako sa ALFM Global Multi-Asset Income Fund na isi-share ko in today's video. Hello everyone! Ako si Glo ng The Money Wise Engineer. I talk about saving and investing in this channel. Let's build wealth one step at a time. Let's go! GInvest is a digital investment platform within the GCash app. Madali mag-invest dito kasi hindi mo kailangan ng malaking capital. Pwede kang mag-invest for as low as 50 pesos sa ibang funds. The only requirement is kailangan ng verified GCash account para ma-access mo ang GInvest GFunds. Kapag wala ka pang GFunds account, kailangan mo munang mag-register. Kailangan mong sagutan ang questionnaire para malaman ng GInvest kung anong mga funds ang bagay sa iyo based sa resulta ng risk profile assessment mo. Merong tatlong klase ng risk profile: conservative, moderate, and aggressive. Pag conservative ka, willing ka to accept lower returns for a higher degree of liquidity or stability. Pag moderate naman, willing ka to endure short-term loss for the prospect of better long-term growth opportunities. And pag aggressive, willing ka to risk more money for the possibility of better returns. Hindi pwedeng baguhin ang risk profile or risk appetite mo pag nasubmit mo na ang questionnaire until after 3 years or if you are prompted. Sa akin, after 2 years, nag-prompt yung questionnaire. Kaya nakapag-retake ako at na-update ang risk profile ko. Naging aggressive na. Pwede ka pa rin namang mag-invest sa funds that have a risk rating na mas mataas sa iyong risk profile. Halimbawa, moderate ang risk profile mo at gusto mong mag-invest sa ALFM Global Multi-Asset Income Fund na para sa mga aggressive investors, merong waiver na magpa-prompt na kailangan mo i-confirm pag mag-place ka ng buy order. Kapag meron ka ng GFunds account at may investment ka na, ito ang makikita mo sa screen pag mag-login ka sa GInvest. Sa ngayon, merong 11 funds available in GCash GInvest. Ang tawag sa mga funds na ito ay investment funds. Ang investment funds ay pooled investments na galing sa iba't ibang investors. And then, may professional fund manager na magmamanage at mag-invest ng pooled money sa iba't ibang financial instruments para sa iyo. Magandang option ito para sa mga beginners o sa mga nagsisimula pa lang mag-invest dahil ang mga funds na ito ay minamanage ng mga experts. Sila ang gagawa ng research para sa iyo. At dahil may fund manager na nagmamanage ng fund, merong management fee na i-charge sa iyo pag nag-invest ka. Merong dalawang klase ng investment funds available sa G-Funds: Unit Investment Trust Funds and Mutual Funds. Ang UITFs ay regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kung saan binibili ng mga investors ang units ng UITF from a bank or a trust company. Ang mutual funds naman ay regulated ng Securities and Exchange Commission, kung saan binibili ng mga investors ang shares ng isang mutual fund company. Most of the funds sa GInvest ay UITFs, regulated by the BSP. Itong dalawang funds lang na ito ang mutual funds, regulated by SEC. Among the 11 funds, itong ALFM Global Multi-Asset Income Fund ang dividend paying. Monthly dividends ang ibinibigay. Ito ang mga funds and minimum initial investment for each fund. Ang minimum investment for local funds ay 50 pesos and 1,000 pesos naman for global funds. Anong mga dapat i-consider bago mag-invest sa G-Funds? Ang unang titignan bago ka mag-invest sa mga investment funds gaya ng UITFs or mutual funds ay ang mga fees na babayaran. Importante ang mga fees kasi malaking kabawasan yan sa potential returns na makukuha mo for the long term. Kumita man or hindi ang investment funds mo, mababawasan yan ng management fee or trust fee yearly. Kukunin ang fees sa invested amount mo. Naka-incorporate daw ang mga fees sa NAVPO. Ito ang annual trust fees or management fees ng iba't ibang funds sa GFunds.
Yung ALFM Global Multi-Asset Income Fund ay tumaas ang management fee from 1% to 1.5% effective February 2024. Yung ibang funds ay meron pang additional fees on top of the annual trust fee or management fee. I-check natin itong ALFM Global Asset Income Fund. So, top prospectus, hanapin ang summary of fees. So ito ang summary of fees. Hindi pa updated ang management dito sa prospectus na nasa GCash. 1.5% na ang management fee since February 2024. Dito sa other fees, merong 5% na sales load na icha-charge every time na bumili ka ng fund. Para itong broker's commission fee pag bumili ka ng stock. For example, bumili ka ng ALFM fund worth 1,000 pesos. 5% ng 1,000 pesos ay 50 pesos. So, mababawas ito sa 1,000 pesos na investment mo. So, malaki ang fee pag bumili ng ALFM fund. Mas mura pa rin mag-invest sa stock market. 0.25% na lang ang commission fee ng mga brokers except lang sa BPI Trade. Meron ding 1% na redemption fee dito pag nag-redeem ka in less than 180 days. Dahil ang ALFM ay isang feeder fund, yung pooled money from the investors ay imamanage ng fund manager at ang fund manager naman ay ilalagay ang pooled money sa another fund which is called master fund. Yung master fund na ito ay minamanage naman ng BlackRock. Kaya meron ding management fee na i-charge ang BlackRock. Ito ang summary of fees ng BlackRock na mababawas din sa iyong fund. Total of 0.8524% per annum. So, ang daming fees na babayaran. Kumita man or hindi ang fund, total fees na mababawas yearly sa fund na ito ay 2.3524% per annum. Kakainin ng fees ang kita na investment mo. Kumita man ito or hindi. So, sulit pa rin ba mag-invest sa GFund sa laki ng fees na babayaran? Sinubukan ko mag-invest sa 4 na funds para malaman ko kung sulit bang mag-invest sa mga funds na ito at meron pa rin bang kikitain given the high fees. Dito ako nag-invest sa 4 na funds na ito. Hindi makikita ang percent gain or loss dito sa GInvest versus yung invested amount. So, kailangan gumawa ng Excel tracking para matrack ang performance ng investment funds. Start tayo sa ALFM Global Multi-Asset Income Fund. May changes dito. Ang minimum amount to invest ay piso na lang. Kaya pwede mong i-reinvest ang monthly dividends na makukuha mo maski maliit lang. Ang minimum sell order ay 50 pesos and minimum maintaining balance ay 500 pesos. Ang pagkakaalam ko, 1,000 pesos pa rin ang minimum initial investment. So yung additional investment lang ang piso. Nag-try ako mag-invest sa ALFM Global Multi-Asset Income Fund last year. Nakapag-invest ako ng total of 12,700 pesos. Yung NAVPU or Net Asset Value per Unit ay tumaas na. As of July 5 ay 45.3011. Kaya kumita na ako dito sa fund na ito kasi mas mataas ang current NAVPU versus yung NAVPU noong nag-buy ako. Paper gain ko ay 6.3%. So, maski mataas ang fees sa fund na ito, kumita pa rin. Para kumita, mas maganda kung bibili ng fund pag bumababa ang NAVPU. Parang sa stock market lang, pag bumababa ang share price ng alaga mong stock, doon ka bibili. Ito ang gusto ko sa fund na ito. May bonus pag mag-invest sa ALFM Global Multi-Asset Income Fund kasi merong monthly dividends na marireceive. So, mababawi mo ang fees sa dividends na makukuha mo. I computed yung annualized dividend based sa dividends na nakuha ko monthly. 5.7% per annum pataas. So, mas maganda ang performance ng fund, kaya tumataas din ang dividend. As of July, nakakuha na ako ng 598.85 pesos na dividends from my investments since July last year. So that's equivalent to 4.71% of my total investments. Maski mataas ang fees sa fund na ito, kumita pa rin ako. Total returns ko including dividends ay 11.01%.
Itinuloy ko ang pag-invest sa ALFM Global Multi-Asset Income Fund sa First Metrosec. Ayoko na kasi lakihan investment ko dito sa GCash. Meron pa ako isang fund na sinubukan with monthly dividends din. I'll share more details in a separate video. Next is Atram Global Technology Feeder Fund. Nakapag-invest ako ng total 4,000 pesos noong 2021. After almost 3 years, malaki ang itinaas sa NAVPU. Itong fund na ito ang the best performer among my four investment funds. NAVPU ay 334.469 as of July 5. Paper gain ako ng 47.08% after 3 years. Sa Atram Global Consumer Trends, nung nag-update ako last year, negative 56% ako sa fund na ito. Tumaas na rin ang NAVPU versus last year at 143.494 pero mas mababa pa rin compared sa buy NAVPU ko. Kaya may loss pa rin na 6.72%. Pero malaki nang itinaas versus last year. From negative 56%, ngayon negative 6.72% na lang. Uptrend na rin, so kikita na rin ito over time. Dito sa Atram Philippine Equity Smart Index Fund, loss pa rin ng 3.92%. Walang improvement compared nung nag-update ako last year. Same pa rin. So malamang i-dispatch ako na ang fund na ito. Idagdag ko na lang sa ALFM fund ko sa First Metrosec. Ito ang update ko last year noong July 2023, negative 12.75% ako last year. And then nagdagdag ako ng ALFM Global Multi-Asset Income Fund para masubukan ko. So mas malaki na ang total investment ko this year, 26,700 pesos. Total fund value as of July 9, 2024 ay 28,822.93 pesos. Paper gain ay 7.95%. Itong dalawang funds lang na ito ang naging maganda ang performance sa akin. Hindi na ako nag-try ng ibang funds kasi ayoko ng may management fee. Malaki din yon pag naipon over time. For beginners, pwede kayong mag-umpisa sa ALFM Global Multi-Asset Income Fund kasi merong monthly dividends. So, mababawi mo ang sum of the fees sa monthly dividends. How about you? Ano experience mo sa G-Invest G-Funds? Let me know in the comment section below. Like and share para makatulong din sa iba.